O mga kababayan, pakinggan nyo ito ha. Pakinggan nyo itong sinabi ni Senator Cayetano ha. Investigation shows that senators plotted Kung lalabas daw sa investigasyon mga kababayan na mayroong senador na nagpa-plot. to keep another senator from attending the session, that's a criminal offense. Napipigilan ng isang senador. Kapwa niya senador na maka-attend sa Senate session, that is a criminal offense. Pamilyar mga kababayan kung sinong gumawa niyan? Ayun. Kapag nagkataon na mapatunayan na si Soto ay kabilang sa nagpa-plot mga kababayan na harangan si Bato, pwede siyang masampahan ng kasong kriminal mga kababayan. Another asunto na naman kay Tito Soto. Aside pa yan mga kababayan sa maleta na inaakusa sa kanya ng mga ex-marines mga kababayan. Yan Soto, yan ang napala mo sa pagsali mo sa bagoong Pilipinas na yan. Panoorin po natin itong press con ng Senator Cayetano mga kababayan ha. That's a criminal offense. Criminal offense. Tinanong ng media mga kababayan, ano masasabi nyo doon sa resolution daw mga kababayan ng minorya? 5 lang sila ha, 5 lang sila pumirma na nang hikayat kay Bato mga kababayan na sumurrender ka na sa ICC. Sina Lacson, Soto, yung mga the same people mga kababayan na mga hudas. Yes. May konting kabastusan yung Konting resolution. Hindi nga konti, hindi kabastusan mismo mga kababayan. Because although the Senate President said his piece yesterday, so far ang sinasabi ng dating Sergeant at Arms at ng NBI Director is that nakita niya yung warrant at coordinated sa kanya. Ayan. Testigo ha, ang NBI at saka mga kababayan Sergeant at Arms nagsabing nakita ni Soto ang warrant. Ka Soto, criminal offense yan kung mapatunayang kasama ka sa nagplot na harangin si Bato. Kaya makikita nyo po, nakakalat ang mga agents all over the Senate yesterday. This is the first time that happened. First time that happened. Para silang mga kababayan, parang KOJ si Siege. At ngayon, delikado ngayon mga kababayan. Dahil ginagamit nila ang rason mga kababayan na mayroon daw nagrarally. Nagpadala doon ng 1,800 pulis mga kababayan. Pamilyar sa inyo, kagaya nung kay OJC at saka yung pagdakip kay Tatay Digong na libo-libong pulis mga kababayan ang piniprepare? Baka mamaya mga kababayan pagkatapos ng session, baka lusubin ang Senado at damputin si Bato. Dahil sinabi mismo ng abogado ni Bato mga kababayan na may nakaantabay na daw na eroplano na maghahatid kay Bato sa ICC. Sana kumilos na dito ang Korte Suprema mga kababayan. Alam na nila na ito naggawain talaga ito ni Bangag. Nangyari na ito kay Tatay Digong. Antayin pa nilang mayroong makidnap na naman mga kababayan bago sila umaksyon. Hindi po excuse yung akala mo hindi dadating. Pwede ba yun akala mo hindi dadating? Pag may dumating dito, may dalang warrant. Kung may dumating dito, may dalang warrant for Senator Soto, for alam nga ni Trillanes. my sister, for Senator Jinggoy. Di ba? I will tell them, we will assist you. You can serve it. If After the session, okay lang naman sana yun mga kababayan kung pinatapos na nila ng session. Ang nangyari talagang in-stop para hindi makapunta doon. At sinabi mismo ni Matibag na talagang consequence yan. Kung mahuhuli siya, natural, hindi siya makakapasok ng session. Sabi ni Matibag sa interview mga kababayan. So sino makikinabang nung hindi makapunta si Bato doon? Si Soto! Aroy, Soto, criminal offense yan! the senator claims that he was denied due process, will allow him to file whatever sa court. Pag na-exhaust na yon at hindi, at meron pa rin na warrant of arrest, this is a foreign warrant of arrest. We don't even know if it's valid or hindi. Correct. Will you be voting, sir? We're the majority, sorry. The new majority, I'm so used to The calling new ourselves the majority. minority. Will Tapos na magbotohan, di ba? Binigyan ng Senate Protective Custody mga kababayan si Bato. meet on it, but even if 24 signed, that doesn't mean we will agenda it right away. Diba? But sa akin yon, ang pakiusap ko lang, ako, I tried my best. Diba? Nakita niyo naman speech ko, yung pakiusap ko yesterday. This is not the first attempt na hulihin siya or first attempt na to take over the majority. Pero parating may foul na ginagawa Hindi na statements like di ba? Ang hudas mga kababayan, di ba? Palaging may foul na ginagawa itong grupo ni na Lacson. They could have asked us, they could have saw us, the five, and asked, ano bang plano? They could talk to us. They could talk to Senator Bato. Nandiyan siya. Hanggang gabi, nandito kami. Hindi nga natutulog yung tao.
magpa-file ka ng resolution, di ba? Ano, ano yan? Pang politika, yung ginagalit nila, base nila. Parang nagagalit lang din ng kanilang supporter na kakarampot. No, I said possible if the investigation shows that senators plotted to keep another senator from attending the session. That's a criminal offense. That is a criminal offense. Halaka. I love it, mga kababayan. Diba? I agree with everyone who's saying na mabigat ang hinaharap natin sa ekonomiya natin. Dahil lang din yan, mga kababayan, kay BBM. Eto, kung talagang gumanda ang buhay natin, mga kababayan, nung uupo si BBM na parang naging Singapore tayo bigla. Bahala ka, maging diktador ka habang buhay hanggang kalansay ka na, bangag. Katulad na natin, mga first world country na tayo, mga kababayan. Sige, go ahead, magnakaw ka, maging diktador ka. Basta gumanda ang buhay ng mga Pilipino, pero hindi Lubog tayo, mga kababayan. Tapos may balak pang, Diyos ko Lord, tapos birdugo pa ang galawan. Ang sabi niya Malutikia, mga kababayan, na may balak daw mag-CONAS, Constituent Assembly. At wala ng presidential election sa 2028. Isang form ng term extension, sabi ni Malutikia. Yan ang pinaplano na daw ngayon. Oh, Diyos ko Lord. Tapos ba nang active ka para arestuhin si Senator Bato ng Monday? Active ka. Ano daw ang sabi? Alam ng NBI. So, yung sabi sa kayo tanong si Chris for apparently aware, kaya nandun daw sa sasakyan ninyo. Nandun sa sasakyan. So, paano nakapasok si Bato? Sinama ni Cayetano. My sister will speak about that. Ako natural aware ako na salita ako doon at sinabi ko that he's coming into the Ulitin mo mama. Yes, nagulat ko lang. Dahil every time na magpapalit, gumagawa ng paraan na takutin siya na wag pumunta dito. Sa kayo nakakita, nung wala dito, Oo. Kaya, mga kababayan, kaya sinikreto nila dahil sa tuwing magpaplano sila, mga kababayan, na magpapalit ng liderato, tinatakot pala nila si Bato. Kaya hindi na nila pinaalam para, di ba? Sabi ni Lacson na bulaga daw sila. Bulaga. no work, no pay, nasaan ka, magpakita ka, mag-resign ka na lang kung ayaw. Nung nagpakita, uhulihin mo. Kaya na nandito na, gusto mo isuko. Gusto pa alisin. Huwag ka dito. Pero sir, nakita nyo ba so far sa preliminary investigation nyo na may active plot from your I colleagues na don't ipa-aresto? wanna go beyond what I said already because I'm gonna meet the majority. I'm gonna look at all the reports. Basically, inulit Ulit ko lang, yung sinabi ko ngayon, yung sinabi ko sa podium yesterday, di ba? Nung nagsalita si Senator Soto, Hala, what if no? Pinakagat lang si Bato, mga kababayan, ng mga bagoong Pilipinas na bumaliktad. At saka, mga kababayan, ngayong nabitag na nila si Bato na pumunta na doon, mga kababayan, sa Senate, i-vacant na naman nila ang posisyon. Tapos ibabalik nila si Soto. Wala na! Nahuli na si Bato! Andiyon na! Hindi na makatakas! Baka strategy ito ng bagoong Pilipinas, na nagpanggap lang yung 4, mga kababayan, para lang malure si Bato papuntang Senado. Only later on, mga kababayan, babaliktad sila and then ibabalik na naman si Soto. Tapos andyan na si Bato. Pagbobotohan na nila na hindi ka na bibigyan ng proteksyon, ibibigay ka na namin sa ngiwi. Disgrasya ka, Bato. Sana nga hindi. ganito ganyan, binasa ko yung sinabi ng Sergeant at Arms. Sabi ng Sergeant at Arms, hindi. Not only 7 a.m., 2 p.m. pinakita pa rin sa inyo. 2 beses pinakita. Talagang sinungaling tong si Soto, no? Di ba? Sinabi po ng NBI, sir. Makakapasok ba lahat ng agents? Nandiyan ba silang Kaya lahat? nga. Kung hindi pa pumayag si SP. Pumayag si SP. Pumayag si So, Soto. hanggang dun lang muna ako, di ba? I'm just saying that we're trying Criminal offense. to the bigger picture, which is the spiritual, financial, economic, social well-being of our country, not only the political. But what is the other side doing? Diba? Puro pamumulitika. Ito kasi sinabangag, mga kababayan. Walang ibang ginawa, no, kundi manggipit sa kanyang makalaban. Kasi habang busy tayo dito, kanya Sara sa impeachment, kinabato, mga kababayan, ang mga bangag nagnakaw yun. Medyo magulo tayo dito. We will assume that, di ba? Sabi nga nila, manipis ang majority namin. Manipis. Cracker. Mukhang nagbabanta rin ng panibagong kudita si Tuta, mga kababayan. Sagot ko lang doon, mas mabuting manipis kaso sa makapal. Kaysa sa makapal ang muka. Di ba?
Majority nga kayo dati, makapal naman. Makapal naman ang muka. What do you mean by that? Kunwari ka pa. Ang hina nitong mga media, mga kababayan, no? Gusto pang elaborate? Sabi niya, manipis ang majority namin. Oh. Oh, di ba? Sila makapal. Okay. So, at the very least, ha, yung pinaka-respeto natin sa kapwa senador, makapasok ka, you can use the facilities of the Senate, hindi ka sinusundan ng CCTV, Ay, hindi oo. Yung CCTV din, mga kababayan, sina Lacson. Diba si Marcoleta, pina-CCTV ka niya. threaten, hindi nag-iimbento ng mga Kung accusations sa kapwa, 'di ba? Hindi tinatakot yung kasama mo sa majority. That's why I said nga, statesmen like sana nagpalit, let's move on. Pero sa ginagawa nila ngayon, parang pinipilit nilang magsalita kami kung bakit tumagal ang palitan ng leadership. So, kung papalitan nila kami, all they have to do is go upstairs. Nung natalo ako kay Senator Pimentel ng 2016, nag-dinner pa kami kasama si PR. Okay lang sila, mga kababayan, no? Andun yung inaalis sila sa cheese, mga kababayan. Okay lang. Ngayon si Soto, ang sakit ng puwet ni Soto, mga kababayan. With Senator Soto, Senator Lacson, I think Senator Pimentel was there. Nagkamayan pa kami sa Malacanang bago. Then I didn't go to the SONA. I didn't go here. Sa SONA na ako pumunta. Nung nagpalit at naging Senate President si Senator Subiri, wala namang problema eh. Wala problema. Nung umakyat kami ni Senator Ngayon, mga kababayan, parang mga Escudero, bata, no? pinakita Sila, sa kanya, mga boss, Lacson at may Soto. pirmahan. Yakapan pa kami. Siyempre may konting sinong bumaliktad, sinong ganon. But yung private lang yun. Diba? So, nung pumalit si Senator Soto, ang umakyat napaka-close pa sa amin. Umakyat kay Senator Cheese. Siya pa nag-oath eh. So, a few, before the break, alam nila may hawak akong 14. Hindi dapat ako. It was someone else. Anong So, matagal-tagal na pala ito, mga kababayan, na mayroon ng 14 na hawak. ginawa nila? May ginawa sila. Tinakot, no? Nanakot sila. Para hindi kami umabot ng 14. So ngayon, Alam natin yan. Yung 2 bilyar, mga kababayan, di ba, pinatawag sa DOJ? Dahil ang kanilang binintangan negosyo ni Villar dahil sa trading daw, pandadaya daw sa trading, mga kababayan, sa stock market. Mukhang yun ang trading, ano nga bang tawag doon? Manipulation daw dapat. Ganyan. Nanggigipit ang mga bangag, mga kababayan, sa mga negosyo. choice nila kasi hindi namin sila atrasan eh. Pero sana isipin nila yung mga pulis na sa labas. Sana isipin nila yung oras nyo sa news. Would you rather be reporting on inflation, on tourism, on gas prices, 'di ba, on education, on the super El Nino? Or would you rather keep talking about Bato? 'Di ba? Wala naman sine si Bato eh. Hindi naman box office yung kay Bato. So may legal issue. So let the court decide. Can't we move on from that? Antayin na lang, mga kababayan, ang Supreme Court. Kung gusto sila, mga kababayan, pisahan na nila ngayon ang proseso, mga kababayan, para mapadala si Bato doon. Via korte, ha? Hindi yung kinidnap na, mga kababayan, another kidnapping na naman, Diyos ko. Will you do with the resolution of minority? Will you allow it to be taken up later? We're meeting right after with the acting majority leader. Pero sir, meron bang threat sa leadership niyo? There's always a threat. Kaya lalo nga ito na mainit ang politika. And I'm ready at Lalo na nagsabi na si Soto na pwede dang makuditan na naman. time. I didn't ask for this. If natuloy yung ating palit ng leadership bago nung break, hindi ako ang Senate President. Kung hindi ako iba tumulong pala. kay Senator Cheese, Ay, oo, di ba? Ang usap-usapan nun, mga kababayan, si Lacson. Ay, hindi si Lacson. Si Ligarda. hindi din. I don't want to discuss na yung each and every member nga. Kasi nga, let's face it, di ba? 24 ang aming senior citizens. Bakit ang DOH huli na naman? Di ba may Southern at Northern Hemisphere pagdating sa flu shots? Patapos na yung isang hemisphere, papunta na dun. Naputol eh. Parang ang sinasabi nito, mga kababayan, na sa halip na ito pag-usapan ng politika, doon na sa mga importanteng bagay. Back to work na sila dapat. Pero wala eh. Etong bagoong Pilipinas, mga kababayan, team is nanggugulo. Sa kabila, hindi pa tayo nakakabili. Masasabi mo ba sa senior citizen na nagka-flu, tapos nagka-pneumonia, namatay? Masasabi ba, sorry, kasi we failed sa bidding. Di ba, guys? Sir, sa process lang, yan, nakita sa Hindi na natuloy ang bidding, mga kababayan, dahil sa delays. investigation na yung colleagues, some of your colleagues are involved in the plan or plot to arrest
Senator De La Rosa, you will file an ethics complaint. Two things. Two things. Si Soto na yun, ha? One, that's up to Senator Bato dahil siya naman ang involved. Ako, I'm more Oy, Bato. Kailan mo yan si Soto? Huwag ng ethics, kundi criminal na talaga. Diretso na sa korte. about the institution. Sometimes, if it's more political action, it's better just to let it go and to be statesmen and stateswomen, di ba? Yung parang, okay, that's part of the game. Medyo may konti kang siko, konti kang sipa. Sige, pero no harm, no foul. No blood, no foul. Di ba? So we want to move there. We want to talk about real issues. Di ba? So let me stop there, guys, kasi I'm sure I'll brief you then by the end of the day. Yeah, last question. Last question. Kayo po kumausap kay Senator Bato na magpunta rito yung Many people have been talking to him for the longest time. And as of Sunday evening, ang alam namin hindi siya dadating. Pero nagkausap kami ng Monday morning. Then he told me that he's around. Grabe, no? Paano siya nag-travel, mga kababayan? Andun nga sa Mindanao, sa kabundukan ng Mindanao. Hindi natiktikan, mga kababayan, ng mga bangag. Pero sa tingin natin, ang kanilang purpose talaga kay Bato, mga kababayan, is para hindi siya makapasok dyan sa Senado at hindi makaboto, mga kababayan. Kung gustong hulihin, pwede nilang hulihin, mga kababayan, And then we made the arrangement for him to get here. And that's obvious because nung nagsalita ako, di ba? Sabi ko, we have 13 and Senator Del Rosa will come in. That's why nagulat ako nung pumasok na humihingal, tumatakbo. Kasi sabi ko, you don't have to come in dramatically. Yung pala, hinahabol na ng mga ahente ng NBI. Tapos, ang sabi pa ni Matibag, mga kababayan, tumakbo siya kaya hinabol namin. Kung hindi na tumakbo, mga kababayan, walang habulan. Ang animal, kung hindi tumakbo, di huli. Hindi nakaboto. We stop there, guys. I just have to do some work. Tapos, Yeah. Bato sa inyo. Senator Pia will speak about it, but I will tell you everything because there's no crime. 'Di ba? Ang mag-hitch ba ng ride ngayon bawal na? Wala. The one is yours. I don't want to preempt yung speech ni Senator Pia, but later on we'll answer all the questions. Kaya nga, wala namang krimen, mga kababayan, kung sumakay si Bato sa kanya. Samantala, tingnan natin itong mga kababayan sa Senado ngayon. Here today. No one can say where he'll be going in the next few days, the next few weeks. I really hope we all realize that the Constitution is the highest law of the land. Me, I follow the Bible, then the Constitution. So, wala President. So, important, dear colleagues. The book of James talks about faith, and the book of James basically tells us that faith without action is dead. Faith so, without action is importante dead. po ang faith, pero importante po ay kumilos tayo ayon sa ating pananampalataya. Everyone has faith. Some people have faith in money. Some people have faith in relationships. Faith Some in people money, si BBM na yan. have faith in power. But of course, I'm talking about the faith in God, the faith in our country, Eto, maganda and kay the faith Cayetano, in no? each other. Baka Diyos. So, Madam President, this leadership change is an opportunity for the Senate to take the lead in areas where the ordinary Filipino feel neglected. Without pointing fingers or no condemnation for any other leader or any other Congress in the past, let me talk about how I feel people feel at this point in time. I do believe that despite our algorithms in our social media and despite the news, most people are not talking about politics. Yes, they're talking about whether they like President Marcos, VP Ay, we don't like Marcos. Sara, or all the other contenders. Whenever there are surveys in the news, pinag-uusapan sinong pambato nila sa 2028. But I would say that these are more politicians and political junkies. Most of our people are just trying to have a comfortable life, and more than that, just trying to exist. Yung personal safety lang, makapag-aral yung anak, madala sa ospital, or may gamot man lang kung may sakit. Maraming tao, mga kababayan, ang yung survival na lang ang iniisip kaysa sa politika. How to make ends meet, paano siguraduhin na kung part-time yung trabaho, magkasya. Pag hindi part-time yung trabaho, siguraduhin na hindi magsara yung kumpanya o yung maliit na negosyo. People are thinking about the future of the country, but the reality is we act as individuals and as families and as communities before we act as a nation. Madaming umaasa sa leadership change na to sa pagdating ng direksyon ng ating bansa. Sana magtagal we ito can si keep Senator talking Cayetano, about no? Senator Bato. Senate President. And 100%, I will always owe him
for risking his liberty, and after siya habulin kahapon, risking his safety and his life, risking his quality time with his family, risking the many things that he can do for being here today. No one can say where he'll be going in the next few days, the next few weeks. I really Ala, hope sana we hindi all damputin, no? realize that the Constitution is the highest law of the land. Me, I follow the Bible, then the Constitution. So walang anumang bansa ang inuuna ang international court sa kanilang sariling konstitusyon. Correct. Si Bangag lang. Kahit anong treaty po, Pagdating kay sabi po PRRD. sa Pangilinan versus Cayetano Supreme Court case na Pangilinan versus Cayetano? Sinong Pangilinan yan? Si Kiko? kapag kayong treaty o nilalaman nito o implementation nito, I'm paraphrasing, is unconstitutional, ang masusunod yung constitution, hindi po yung batas. Oh, so talaga. putting that aside, Ang konstitusyon, putting aside, konstitusyon ng Pilipinas, hindi konstitusyon ng ICC. like everyone else, I am tempted to talk about politics or to talk about Senator Bato. When we talk about corruption, Oh, ayan, Marcos. partly it is about politics because Oh, dahil politiko ang nagnanakaw. of the flood control scam. And when I say mishandling, I'm talking in general. Whether you talk about the ICC, whether you talk about the whole of government, whether you talk about the DPWH, whether you talk about the Blue Ribbon Committee, even myself, even my participation in any of this investigation or non-participation, nilalahat ko na. We all mishandled it for many reasons. We didn't start with the truth. We didn't start with sino ang most guilty, ano ba talaga ang ghost, ano po ang hindi, etc. But the point is, Mr. President, Madam President, napakalaki ng issue na to in terms of amount and in terms of time and saan na ilagay. To give you a perspective, 50 billion lang ang budget ng DPWH in the last year of President GMA. But I think last year, 2025, kung na-release lahat, I think 2024, lumampas ng 1 trillion sa pesos sa DPWH. Oo nga, mas mataas pa nga daw sa sa education, which is bawal mga kababayan. Tapos binend nila ang law, ang sabi pati PMA, kasali daw sa education, Diyos ko Lord. Alone. Pero hindi totoo na lahat ng flood control ay ghost. At hindi totoo na binulsa ang buong 1 trillion pesos. Pero halos lahat mga kababayan ng proyekto substandard o hindi mga kababayan, hindi talaga honestly proportional sa pondo o sa budget nito. Or binulsa ang buong 350 billion. Pero yun ang tumatak. And the problem is, any Tom, Dick, and Harry na barangay captain, konsihal, mayor, congressman, even senators, administration, opposition, pag meron kang isang contractor dun sa lugar na yon nakasama sa listahan, ang target hindi the truth Ang target, dumihan yung kalaban. So, I remember from the start of my career, yung nagsasabi sa akin, pag naglabang kayo sa putikan, lahat kayo mapuputikan. No, you cannot get in the mud to fight someone and then siguro si Bato mukha ni Mr. Clean. But for the rest of us, when we're in the mud, May isa dyan mukhang unggoy. Kilala nyo? diba? Wala tayong sinasabi ha. The reality is, madudumihan tayo. And the problem there, the context that I want to say is that during a crisis, we have a global crisis. Energy crisis, crisis of inflation, crisis of faith in government, crisis in international law. With what the US, Iran and its allies, US and Israel are doing. The rule of law is being debated all around the world. Even Europe, the oldest allies of the US, many of the principles is being thrown out of the window every day. So there are several crises ongoing. Kung titignan Walang lang paki si natin BBM from a dyan. political lens yung corruption, sabihin natin Walang political paki. lang yan, partially true. Maraming gumamit ng flood control para tirahin lang yung kalaban. At the proper time siguro po, we'll go to that, but I don't want this to be a political speech. Lalong-lalo na ngayon But ha, look at it from a social, ginagamit nila sa economic, mga and kababayan moral sa lens. panghaharas. From ang economic lens, we did not only mishandle the investigation, but what to do when we found out of all this corruption. So government spending is so important to our GDP and productivity of our country, nag-slow down to. Until today po, hindi masyadong nagre-release ang DBM at nahihirapan pa rin ang DPWH at yung ibang ahensya na mag-bid. Maraming May pera dahilan yan. pa ba?
Ito problema. Dalawa harapin natin. Utang na lang Tag-ulan, yan, ano. so malamang maraming baha na dadating. And wala naman nagbago since the flood control scam So malamang marami tayong baha. God forbid, sana hindi. But ang problema towards the end of the year, opposite naman ang problema. Meron daw po tayong super El Nino. So sobrang Super init El at walang Nino. tubig, apektado naman ang ating agriculture. I hope all the prediction Baka katulad lang din yan kay BBM, ha? Di ba dati-rati mga kababayan si BBM, pag upo pa lang niya, bukang bibig, El Nino na. Tapos, bumaha pa lang mo todo. Yan ang isang red flag din kay Bangag, mga kababayan. Pag upo pa lang niya, ganda tayo sa El Nino. Pati tubig baha, mga kababayan. Ano daw? Dapat ipunin natin. Tapos about bumaha. the calamity and the state of our economy will be wrong. I hope it will be very, very much rosy. But if you look at Rosy? the GDP projections, for example, since the last quarter last year, 50% off So pag sinabing 5%, 2.5%. Pag sinabing 6%, 3% lang. Ang layo. And the GDP Hindi na tatamaan ang target. might look like a highfalutin Highfalutin, economic term, and I'd rather use presyo, trabaho, kita. Masyado ba mataas ang presyo na hindi natin mabili yung dapat natin bilhin? Maliit ba masyado ang kita na hindi pa rin natin pwedeng bilhin yung gusto natin bilhin kahit mababa ang presyo? And trabaho. May trabaho ba ang tao? And not only trabaho Tumaas ang unemployment ngayon na kumikita ang tao, but trabaho ba na may dignidad? So from an economic lens, Trabaho sa pagiging kriminal ang dumami ngayon. corruption Mga affects snatcher. our everyday Ano trabaho mo, snatcher? O dumami. problems. And I think during the Mga times tulak. that we talk about big scandals in our country, corruption scandals, suddenly, hindi lang presyo, trabaho at kita, hindi lang PTK, may isa pang K or C if English ang gagamitin natin, corruption. So right now, I feel that on the mind of every mother, of every father, of every lolo, Mother lola, and is the basics, poker. health, education, pagkain, kuryente. Of course, sa mga highly urbanized, it's the internet, no? Food prices are steadily rising. Unfortunately, it seems that the 7% inflation rate is here to stay. Hindi mawawala yon. So just put it simply, kung kumikita ka ng 100 pesos Wala in na 70 plus na lang daw. the year, 93 pesos lang ang Ay, halaga ng pera. 93. Minus 7 pala. Pera mo kasi 7% yung inflation. I mean, you can argue with me about the math pero simplehan lang natin, di ba? If you have 1,000 pesos, 93 na lang. 930 Minus 7. Minus 7 na. na lang yan. If you have 10,000 pesos, 9,300. So, hindi masyado Kung mayroon kang 1 million, wala naman tayong 1 million, wag na lang natin i-compute. taas ang minimum wage at ang Pero ang totoo, hindi talaga marunong. sahod sa ating bansa. Pero yung Mga 7% sa 1 million, di ba? 70,000. Minus nyo na lang. presyo ng bilihin, at least 7%. Yun ang problema natin sa food prices. Bakit po? Hindi naman po lahat sa inflation rate ay food prices, although most of it is food prices. So food is rising even higher than 7%. We are an archipelago where we lack fish. Hindi tayo makapagpangisda. I mean, I know Senator Pangilinan spoke much about this Dagat! and many other senators in the Nag-i-import pa nga tayo ng galunggong. past, but Samantalang ang daming galunggong dyan sa Congress, mga kababayan, mga gunggong. that's a reality now. Hindi natin makalimutan yung mga ka-age ko na ang isang Ano kampanya ka ba, ko millennials ni- ka or Gen Z? Parang ano na to si kay Tano, mga kababayan, yung before sa millennials. Madam President Cory Aquino noon is magkano ang presyo ng galunggong at that time in 1986. And short time after that or sometime after that, nag-i-import na tayo ng galunggong. Ngayon po, luxury na po ang galunggong. Galunggong, mahal In fact, na eh. nung araw sabi sa amin, may asin ka lang, o I remember yung kwento ng aming dating Vice Oh, Mayor. Diyos ko. Luxury na, kumayasin na. May kapitbahay siya na may mga shell ng kuhol. So gagataan nila yon at libre pa naman ang kangkong nung araw. Pagkatapos nila gataan at kainin yon, ibibilad nila Ang yung shell? Bakit Tapos po? kainin agad? Kasi pag hiniram nung kapitbahay yung shell, gagataan ulit Walang kawawa. dahil ang kailangan mo lang ay yung gata at saka yung kangkong. Tapos yun ang ulam sa kain. But we know in the last 10 years, pati kanin naging luxury na. Kaya nga may Diyos ko, makikita Lord. kang pamilya ng 4, 5, 6, 7, isang noodles na hati-hati na. Pero yung mga kababayan, no? Yung nakita natin sa TV, yung bato.
bato doon sa mga kababayan na may mga lumot sa ilog. Nilagyan ng sabaw, nilagang bato mga kababayan. Nilagyan lang ng asin and then yun na ang kanilang ulam. Talagang kawawa. Yun pa namang bato mga kababayan na ganyan is yan yung mga bato na kadalasan tinidikitan ng dumi mga kababayan dahil sa huwag na lang nating dahil baka mga kababayan mayroong kumakain yan tapos naisip nyo. Basta yung mga batong pinakapitan ng lumot mga kababayan, kadalasan yan, wag na lang. Of course, we did not ignore that. We have passed many laws making sure that we fortify even the noodles. We have kahapon, Senator Tulfo, yung AIX law. We have many interventions, no? But this crisis that we are facing, hindi natin ramdam kaagad dito sa Senate kasi air condition, kasi kahit papaano mataas ang sweldo, di ba? Ang unang nakaramdam nito, mga tricycle driver, jeepney driver, yung mga naka-diesel. Pero nabigyan isang beses ng ayuda, that doesn't mean okay na sila. Kasi pababa ng pababa yung kanilang Spaghetti. kita. More than 70 days after February 28, the economic slowdown is now affecting our investment level. Even the sentiment, nagdadahan-dahan na. And even yung mga sigurado, katulad halimbawa ng mga pharmaceuticals, medyo wala kailangan mo talaga bumili ng gamot kung may sakit ka. But most of our medicine is imported. And even those that are generic and are produced in the Philippines, to get them through Metro Manila with the traffic and the logistic costs have doubled. Not to mention if you have to bring it to Masbate, you have to bring it to Aklan, to Catanduanes, to Romblon. The logistics in Mindanao or even Batanes is incredible because again, apektado tong lahat. The prices of gas was expected to go back to normal during the first few days of the crisis. Bakit hindi pa rin? Sindikato na naman yan mga kababayan. So si Sara pa rin ang may kasalanan. Critical infrastructure. Sisihin na naman Duterte dito. So halimbawa po sa Qatar at Bahrain, nung tinamaan po ang natural gas, ang subproduct or yung byproduct ng natural gas is urea or yung pangunahing ingredient or ginagamit na fertilizer. So tatlo kagad yung tama. Bakit? Europe uses liquefied gas or natural gas for heating. So tumaas ang presyo ng diesel dahil yun ang kapalit. Tapos nung tinamaan yung production ng yung mismong planta ng urea, tumaas ngayon yung presyo ng fertilizer. India, who has the best processing plants or one of the best and supplies to us and to Asia, ang problema, they have more than 1.4 billion people. And they also use heating gas, they also use diesel, they also use urea, and they are the first to say, we will not export rice, we will not export fertilizer unless our needs are there. So I think Yung rice mga kababayan, kayang-kaya natin ang i-produce mga kababayan kung talagang mayroong support sa government. Wala Ginugulpi pa ang mga farmers mga kababayan sa pamamagitan ng dyan sa rice cartel. the Vietnamese government for continuing to help us by the supply of rice. In a recent survey, only 10% of people believe that government, so hindi lang po to hindi lang to Office of President, Vice President, Senate, House, local governments, although ang tingin ko kung magsa-survey tayo, mas mabango ang mga local governments kasi silang frontline. Only 10% of people believe that we are actually addressing the high prices of even the basic goods. 90% says that inflation, wages, 95% says Ang that punto dito ni Senator all of Cayetano these mga are kababayan serious issues. ay ang lahat ng ito ay 75% says that inuuna corruption pa. has increased Ang in the daming last dapat 12 months. unahin. No, not only that we're not addressing it properly. So once we think that corruption is a way of life, I will go. So I went to the political, talking about the economic. I will now go to the social and the spiritual. Once we start believing na hindi natin to kaya, Ay walang kaluluwa itong Senator Cayetano, itong mga ngagva, mga walang kaluluwa. once na naniwala tayong bahala na, once na sinabi natin, hindi, corruption, hindi natin matatanggal yan, it's our soul that gets damaged. We start believing Wala nga kaluluwa. that values Paano can be na yan? changed. We start believing that, konting corruption, okay na rin yan, etc. Economically, Ayun nga, napakalaki ang corruption mga kababayan. Wala kaming magagawa dahil whether we like it or not, mangungurakot talaga sila. are empirical facts that some nations, certain level of corruption did not affect their corruption. The corruption did not affect their economics.
but it did affect their soul, and eventually it Impyerno na affected sila. not only their economics, but their being one nation. In the group I've been with in the last few years, which is Transforming the Nation, one of the teaching is that there are 7 spears or 7 mountains of culture: family, church, government, business, education, health, and media. Media is both the artistry and also the journalism. Ang sabi po dun kasi, if you want real change, and let me go back to the Bible, the first thing the Lord Jesus said, and I'm addressing myself to Christian, and Brother Robin and anyone from a different religion can of course also relate or parallelize what I've been saying here. But in the Christian faith, ang unang sinabi ni Lord Jesus, repent, which means change your mind, magbago, magbago, because the kingdom of heaven is near. At ang kasunod po dito as a priority, when the apostles saw miracles after miracles, they saw the Lord Jesus healing people, producing bread, producing fish when there was none. Pero they were going on a journey and they were looking at each other. Wala namang Burger King, McDonald's, Wendy's tong araw. Wala rin naman dun mga kotse or EVs or trains. So they're looking at each other and thinking, saan tayo kuha ng Umabot pagkain? pa sa Saan tayo McDonald's. matutulog? The Lord Jesus looked at them and said, seek first the kingdom and my righteousness. But He didn't stop there. And everything else shall be added unto you. So my point of view is that there is a value system. There's a heavenly value system. There's an earthly value system. In the earthly value system, we value power, we value money, we value popularity, we value the GDP, etc. In the heavenly, they value people. That's why in the Christian faith, God so loved the world that He gave His only Son, that whoever shall believe shall be saved and shall not perish. So why? Because God loved the imperfect man so much. So what's my point? If family and church and media come together at sinabing, oh, sobra na tong scam ng ating Gobyerno, I was going to say fertilizer scam, but that was 20 years ago. flood control. Flood control scam. And they have a MOA. Nag-MOA ang DPWH, nag-MOA ang Congress, ang BICAM, ang Executive Ang Blue Department, Ribbon. ang DBM, Si Lacson. church leaders from the Muslim community, Ayaw pa Berman na yung Lacson. the Roman Catholic community, Evangelical community, Iglesia ni Cristo, Seventh-day Advent, lahat nandun, nagpirmahan. That will have some effect. Oo. But if the media, Kaso lang, mga halang ang kaluluwa for niyan example, movies ang media talaga. are saying, okay lang naman magnakaw basta't konti. Diyos Or ko iba na lang. yung nakakalamang, etong anak ko, medyo hindi ganun kagaling sa school, pero magaling mangopya. Kaya honor siya. Or let's say in health, di ba? Kung sasabihin ng sa kanya na, alam mo, hindi ka gagaling kung wala tong gamot na to. Pero di ba na, nakawin na lang natin kasi corrupt din naman ang gobyerno. My point is, Madam President, family, the church, government, business, education, health, and media have to work together to address all of these issues. And let me close by a quote from a manual I read. Anya Dique po ang pangalan po, ang last name nung gumawa. Sabi niya, nung naging Christian daw ang Africa, lalong naging corrupt. Na? And in her country, she was saying that nung dumami ang Christians, dumami ang corruption, sumama ang politika, much as we are experiencing now. Itong mga paring na nga mga kababayan, no? Nanguna sa, Lord, sa pamumulitika. Nawalan daw siya ng gana, nawalan siya ng pag-asa, nag-pray daw siya. Sabi niya, Lord, Anong sabi niya? ayoko na sa politika, ayoko na sa public, ayoko na sa gobyerno. Walang pag-asa tong bansa namin. In one of her Marami meditations sa atin, daw, the ganyan Lord ang told her, iniisip pa kababayan. ang problema, you want a political solution for a spiritual problem. You want an economic solution for a spiritual problem. Ano ito? Kulang na ito sa mga espiritu, itong mga kababayan, itong mga kurakot ngayon. Baka wala nang mga kaluluwa, no? You want a socio-economic political problem solution for a spiritual problem. So, Madam President, I stand here today humbled by the task that you put on my shoulders, pledging to serve not only the 13 who voted to put me in place here in the Senate, but for the 24, but Sabi ni Soto, wag ka daw pakapumpiyansa. to serve first God and serve our people. I ask this August Chamber, baguhin natin direksyon natin. May mga iba wala tayong choice. So, Walang dating ng choice. Di ba may paka ngayon? Di pa August? articles of impeachment, August Chamber, mga kababayan, no? Anong meaning yan? Augustus? and forthwith, we will act upon it. This Forthwith. leadership change is not about the impeachment. All of us here will be on trial and we will all do our best and we have to be impartial. Okay, that's clear. Dahil kung si Soto, napaka-partial mga kababayan, patahin na nga, di ba?
Patahin na ng toga. Having said that, paano natin isasabay ang problema ng corruption? And having said that, pag corruption, mahilig tayo magturo sa mga kasama natin. Oh, except sa Maybe kanilang it's sarili. necessary kung guilty talaga. Maybe it was done for political purposes. Saka na natin pag-usapan yon. But we have to find a way to investigate and change the corruption system in our country without burning the whole house down. Diba? I mean, kung may anay sa bahay, tanggalin yung anay. Kung may mga daga sa bahay, hulihin ng daga o patayin, tanggalin sa bahay. Hindi mo susunugin yung buong bahay. Gagamba, pwede sunugin mga kababayan kung gagamba na nakita. Nakakatakot ang gagamba eh. No? But thirdly, Madam President, the economic Yung mga malalaki? ang maraming Pilipino. There are many things we can do. For example, we have had a lot of laws for agricultural modernization. But we need a productivity law for agriculture. Palaki ng palaki ang ating population, pero yung productivity natin Paliit ng paliit. nagplaplateau eh. Tapos lalo ngayon na may Super El Nino. Sabi nila ang fiscal space natin maliit. Yes, kasi nga during the 6 years o 5 years ng Aquino, maganda yung ekonomiya until the pandemic, 3.5 years ng Duterte, maganda yung ekonomiya. But since then, we have borrowed heavily. So yung debt to GDP natin medyo mabigat na. And then yung credit ratings natin apektado na. But still, Fidel Ramos was in a worse case. And he was able to say 10% savings at ilipat yung 10% na yun sa mga priorities. Korea at one point in time had so much faith in their leaders that they sold personal owned jewelry to pay their national debt and to rise up. Japan was devastated by 2 atomic bombs. But look at Japan now. So, Madam President, I'm here to stand today to say, let's list down our priorities together with the minority. Ano yung 5, 7, 10 na pinaka-importanting batas? So, I'm meeting with the LEDAC people tomorrow kasi may LEDAC sa Tuesday. And hopefully, any member of this Senate submit to the Secretariat by tonight or tomorrow. Ano yung priority? But ang aking lang ipapakiusap sa inyo, wag muna yung personal advocacy kahit maganda. Ano yung game changers na mababago ang direksyon ng ating bansa? Many of our bills are important. Many of our bills have been pending for 50 years. Many of our bills are controversial. But I am sure there are 3, 4, 5, or maybe 7 or 10 bills in agriculture, in health, in education, in finances of this beloved country that we can do para pag sinabi, tara, trabaho na tayo. Hindi trabahong politika, hindi trabahong tirahan, hindi trabahong bato-bato sa langit pag dumating sa Senado, sinong magagalit. Hindi po. Trabahong tapos na yun eh. Tapos na Monday, tapos na kahapon. I'd like to take this opportunity. Ang CIDG po, nagsabi today, kung tama yung news report, they will respect our having custody of Senator Bato. So, hindi na siya isusupina. But with the permission of Senator Bato, if they want to investigate the EJK, they can come here and they can interview you. Di ba? None of us are above the law. I'd like to thank Secretary Remulla for the assurance that we will follow the law. The NBI, sinabi iba dati, iba ngayon. So again, Madam President, yes, we will have to sometimes mention or go to the political aspects, no? I want to honor Senator Pia for saying yesterday, pwede ba ituloy ang hearing? So my good friend, nag-hello ako sa likod. I didn't know she'll be here. Waya, the farmers could have had their hearing, di ba? Senator Erwin, ang daming pending sa kanya. I was assuring him, pag wala naman objection sa floor, lahat ng dapat sponsor na. But I haven't consulted all 13 of my colleagues yet because we didn't have time a while ago. I also wanted to honor one of our colleagues who stood up during the break, Senator Win Gatchalian, and did a good job sa Protect hearing. No, I also believe that talagang itatayo naman ng executive yung uplift. But tingin ko, napabilis at napataas yung uplift dahil sa Protect. So at the proper time, Majority Leader, if there's no objection from everyone, I would ask if today we can ask him to continue as chairman of Protect. Because precisely everything I've said today, maybe except the spiritual side, but Win is also a brother in Christ. And regardless of our religion, you know, the spiritual side is always there when we love our neighbor. So Madam President, dear colleagues, thank you for this opportunity. Thank you. Give me this opportunity to express. Ang haba, no? Ano masasabi dito mga kababayan? Post, Kamas Balaw.